yung pag-aresto, unang isinapubliko, no? Kasi meron yung Chinese state media, April 3. Pero sa balita po, October pa, 6 months ago pa, nawala ng komunikasyon yung di umano yung pamilya ni Cervantes, no? January naman yung arrest, supposedly, and then siya, Pebrero, si Plizardo. So, ang tagal ng panahon po. So, in the meantime po, kayo po ba dyan sa Palawan, nilapitan po ba ng mga pamilya nung nawala ng komunikasyon sa kanilang mga kamag-anak na nagtatrabaho po sa, hindi, na nasa Hainan, ano? Ano po ang nangyari within the 6 months po, Karayan? Mamali, pumunta, naglapit yung mga kaanak sa akin nung itong 2025 na. At na mga bandang Pebrero na yan. So, tinignan ko muna kung ano yung sitwasyon. Tapos, nakipag-usap. Lumapit na rin pala sila sa government through sa opisina ng Sir Ryan? director noong scholarship program. Ulitin lang po natin po yun, ay- Karayan, naputol po kayo ng panandalian. So, nilapitan din po Opo. yung director ng scholarship program. Ganun po ba yung sinabi nyo? Opo, nilapitan po nila yung mga tao na nag-aasikaso ng scholarship program. Pagkatapos pinaalam naman kaagad din sa Philippine Consulate doon at sa ibang mga ahensya ng gobyerno. Ang problema, talagang nainit na yung pamilya, lumapit po sila sa akin. Yung unang pagsasapubliko po niya ay nung March 6, 2025 so na kung even saan before the after ko po render ng privilege speech sa Sangguniang Palalawigan na tinatanong yung kalagayan nila doon, ano bang nangyari? Nailathala po yan sa mga pahayagan at naibalita po yan. Kaso lamang, walang kumpirmasyon pa yon. Ang kumpirmasyon na nangyari ay noong naglabas ng pahayag at nagkaroon ng balita mula sa Chinese News Daily nitong April 6. At pinakita nga yung mga video nila doon sa mga social media platforms, pati sa iba't ibang mga pahayagan ng China na kung saan naaresto talaga po nila itong tatlo naming mga kababayang Palawenyo. So, na first mga week dating lamang scholar. So, first week lamang po ng April, April 6 nalaman na they were arrested. Oo. So, ibig sabihin po, Sir Ryan, yung mga unang ano ninyo, no, pagpunta po sa direktor, humingi ng tulong, hindi po kayo natulungan hanggat hindi po nakapaglabas na po mismo ang China ng kanilang statement na nasa kanilang kustodiya itong tatlo. So, the Philippines was... Natulungan naman po. Natulungan naman kasi ang sinasabi nila, inaasikaso ng consulate doon sa China, particularly sa Hainan. Ang problema lang ay walang confirmation nga galing sa Chinese authorities. Walang pahayag at hindi rin alam kung saan sila nakapiit. At wala silang formal na alam tungkol doon sa kaso o aligasyon na kung bakit nahuli itong mga kababayan po natin. So, April 6 po kinumpirma yan. April 6 kinumpirma. Pero naipubliko na po yan noong unang linggo ng Marso. Okay. Okay, so talagang ano pala, yung kung October pa nawala ng komunikasyon, wala pala at all na abiso na a Filipino citizen bilang bahagi po ng due process ay abisuhan po yung ating embahada o konsulado na nasa kustodiya po nila ang isang Filipino citizen at meron pong charges against them na pinaghihinalaan nga pong espiya. Ganun, ano? Wala pong komunikasyon at all? Parang pong sa aking palagay walang ganon. Walang ganon na naging ugnayan. Kasi mahalaga 'yun para matiyak yung karapatan at yung seguridad ng mga kababayan natin. Ang unang naaresto po ay si Dave Cervantes noong mga bandang November. Pagkatapos sa unang linggo yan, mga unang linggo. Pagkatapos sumunod po dito 2020, si Natalie Plizardo saka si Albert Endencia. So Karayan, itong mga tatlong Pilipino, hanggat ngayon, although alam nyo na na nasa kustodiya sila ng mga Chinese, wala pa rin po silang komunikasyon sa kanilang pamilya. Meron na hubang mga pamamaraan or meron na ba pong mga
hakbang na ginagawa ang gobyerno para po at least makausap man lang, kasi may hiling ang pamilya na makapunta sa China para makita yung kalagayan ng kanilang mga kapamilya? Sa komunikasyon po, wala pa talaga. Okay. Nakita lang nila yung mga video na inilabas doon sa TikTok, sa X, sa Facebook pages ng mga Chinese authorities, na kung saan ay pinakita doon yung mukha at yung physical na kalagayan ng tatlo nating kababayan. Oo. Pagkatapos kasama rin doon sa report na umamin sila doon sa kanila pong sa kanilang pagkakahuli na talagang nag-i-spy sila, sabi nila doon sa palabas na impormasyon ng Chinese authorities. So nakakalungkot kasi para sa akin palagay, ma'am, talagang hindi naman magagawa-wari ko yan, ng mga batang yan. Dahil wala pong training yan eh. Nandun lang sila para aral, nakatapos sila doon, tapos trabaho, dahil na-recruit sila doon na nabigyan sila ng mga job opportunities. So, nalulungkot tayo na malaking nakaharap nila ngayon. Sorry po, Sir Ryan. Sir Ryan, itong ang sabi nga, itong yung tatlo po natin na kababayan na inaresto po ng Chinese authorities, mga ordinaryong mga mabamayan lamang, walang military training. At bago po sila pumunta ng Hainan para dun sa kanilang scholarship, they were also vetted and screened. Hindi po ba? Siyempre, pag may background check ka, hindi ba? Bago ka papuntahin Kompleto doon. po yan. Kompleto. Sir Kompleto Ryan. po yun. Kompleto po yan. At kailangan nakapasa sila sa requirements. At yung panuntunan ng Hainan University, base doon sa kanilang academic requirements, siyempre, yung panuntunan ng gobyerno ng China, dahil nga ito yung all expenses paid, ay sinusunod din natin. At sila rin mismo yung pumipili base doon sa mga resulta ng mga examination at iba pang mga kondisyon o requirements na talagang ang nag-impose ay yung Hainan University, pati yung Hainan Province. Let's get together. Sunday 25. Sunday 25.